paglipas ng panahon, maraming pangyayari sa kasaysayan ng ating bansa na may tuturing natin na hiwaga o hindi ka panipaniwala. Subalit sa pagdaan ng mga henerasyon, nananatiling kasabay ng pagbabago o sa mga ilan, ito ay nakalimutan na. Ngunit ito pala ay may sariling paraan ng pagbabago na sumasabay sa kwento ng bawat naniniwala at gumagamit nito, na kung saan mahirap paniwalaan kung hindi mo lubos na masasaksihan ang taglay na kakayahan ng tinatawag na anting-anting. Sa kasalukuyan, patuloy sa paglaganap ang bahaging ito ng ating kasaysayan. Sa pagpapatunay, samahan nyo kaming tuklasin ang mundo ng talisman. Ang anting-anting ay naging bahagi din ng kasaysayan, kultura at paniniwala ng mga Pilipino, bago pa man sumailalim sa kapangyarihan ng mga Kastila. Maniniwala ka ba na ang ating mga pambansang bayaning sina General Antonio Luna, General Emilio Aguinaldo at Andres Bonifacio at ang iba pang mga veterano ay gumamit din ng talisman? Barangay San Antonio, Noveleta, Cavite, ang bulong-bulungan at tinuturong lugar kung saan naninirahan ng isa sa pinakamahusay lumikha o gumawa ng tinatawag na proteksyon, ang agimat. Siya si Ginoong Manny Herrera. Ako si Manny Herrera, na isa sa anak ni Benvenito, 45 taong gulang na gumagawa ng medalyon. Ito ay ilan lang sa maraming kagamitan na ginagamit niya sa pagbuo ng isang agimat. Mahirap gawin, subalit pinagtatagumpayan na may katsagaan at sakripisyo, na ibahagi din niya na may mga taong kayang bumuhay ng isang anting-anting. Meron taong marunong magkarga nito na sinasabing lakas espiritual na pagka binaril mo, hindi tatamaan. Na hindi rin may paliwanag na kapabalaghan. Kasama na rin pagka may karga na at buhay na sinasabi nila na marunong tumingin ng buhay ng isang medalya. Kasama ng pananggalang at pag-ayang. Ang iba lang ay umaabuso o mo hindi tinatamaan ng bala. Parang wala ng kamamatay. Mali. Pag umabuso ka, may hangganan ka. Ipinakita niya rin sa amin ang paraan at pagkasunod-sunod kung paano niya likhain ang isang agimat. Simula sa paglalamas ng lupa, mumolde, pagtutunaw, saka ibubuhos. Pagka nabuhos at buo, ibisilin, bubutasan, at babrasin, tulad kanina. Ganun lang. Pero mahirap madali sa kwento, mahirap gawin. Lalo na hindi alam. Ang panangga nakakagamot din ng karamdaman. May salitang akma dun sa karamdaman. Sakit na. Kaya minsan yung albularyo, hindi niya magamot. Kasi hindi niya alam yung salitang parang makagamot sa ginawang pamilya. Lugar sa Langkaan 2, Dasmariñas, Cavite. Ang nasabing lugar kung saan may kilalang albularyo na kayang manggamot gamit ang kapangyarihan at lakas ng isang anting-anting. Ako nga pala si Reynaldo G. Bustos, manghihilot, manggagamot, at the same time, ang hanap buhay ko ay nagtitinda ng balon. Gumagamit ako ng agimat sa panggagamot. Ngunit ito ay meron ding pag-iingat. Kasi hindi lahat ng gagamutin mo, kailangan mong gumamit ng agimat. Ginagamit lang ang agimat kung halimbawa kailangan na pwersahin mo o alamin mo kung ano talaga ang nangyayari sa isang tao.
yung mga sinasapian, yan ay ginagamitan ng orasyon na nanggagaling sa iyong medalyon ng iyong agimat para matukoy mo kung ano talaga nangyayari sa isang tao. Sa akin kasi, na unang-unang nasubukan ko ang agimat ko nung panahon ng martial law. Nasa Cotabato ako noon, isa ako sa mga tinatawag na kapgo nung panahon na yun. Ang agimat ko noon ay ang aking mata. Ang mata sa harapan, ang sa likod ay 3 persona. Ngayon, ang suot-suot ko kahit dumadaan ako sa gitna ng barilan, sa gitna ng mga paganib na merong umaharang, ako'y nakakalusot. Lumalagpas ako na hindi na namamalayan. Yan ang kapangyarihan ng agimat ko nung panahon na yun. Narito ang iba't ibang klase ng aking agimat na ginagamit. Ang krusipihing ito ay ginagamit ko tuwing ako'y mag-exorcism. Mag-exorcism ako. Kung ano ito, subok ko na sa maraming pagkakataon sa mga bayan na akin dinayo na napanggagamot, napatunayan kung talagang ito'y epektibo. At pangalawa, ang tinatawag kong 7 arkanghel, 7 angel ito eh. Sila, kapag dadayo ko sa isang lugar, upang ako'y mapangalagaan na hindi ako basta-basta madali ng iba't ibang makapangyarihan, sila ang nagiging protection ko, nagiging kalasag ko sila. Ito ang kapangyarihan ng 7 arkanghel. Ito rin ang mga bala na ito'y gawa sa mga iba't ibang uri ng kahoy, bato. Ito'y ginagamit para panlaban sa mga kulam, yung tinatawag natin barang, at saka yung mga gawa ng mga engkanto. Ito ang kapangyarihan ng bala. Ang mga amulet nito ay hindi basta-basta na ibibigay sa tao na gustong umangkin, magkaroon. Kasi ang mga amulet nito ay merong pinagbabagayan. Kung mahina ang iyong katawan, hindi mo maaaring tanggapin ang amulet. Ngayon, kung mga ordinaryo lang na pananggalang at para pang-iwas sa mga panganib, pwede kang magkaroon ng amulet. Depende sa katauhan mo. Kasi binabase rin sa katauhan ng tao yan. Sa kabilang banda, naririto naman ang panig ng simbahang Katoliko ukol sa anting-anting. Ang simbahan kasi, kung papansinin mo, at hindi siya na-discuss sa loob, hindi siya sinasabi ng, maniwala kayo sa anting-anting, maniwala kayo sa agimat. Dahil ang pinaniniwalaan ng simbahan ay si Kristo, ang Diyos, kung saan sila ang nagbigay ng buhay sa atin at sila rin ang babawi nito. At hindi naman tayo tinuturoan ng simbahan na manakit ng kapwa natin no? At hindi rin sinabi sa atin ng simbahan na gumamit tayo ng mga to. Kasi minsan, pag meron tayong anting-anting o agimat na ganyan, nagiging madahas tayo, nagiging mayabang tayo, nagiging kumpante tayo, minsan nga, nawawalan pa tayo ng tiwala sa Diyos. Pero yung iba naman, katulad ng mga albularyo, no? Meron silang gamit, pero patuloy silang nagdadasal. Ang tingin ko kumbaga sa ay hindi na kinakalimutan ang may likha ng lahat. No, kaya minsan malilito ka o maguguluhan ka kung ano nga ba talaga yung anting-anting. Kung sa Diyos ba to o sa demonyo ba to? Kaya ang tayo ng simbahan ay hindi siya naniniwala. No? Kasi merong Diyos na nagbibigay ng lahat. Kumbaga sa mapagpatawad, kung saan kailangan mong tumawag at magdasal sa Kanya. Yun yung sanang pag-isipan natin na maigi. At sana wag tayong, kumbaga sa mag-focus sa agimat. Dahil sa agimat, meron pang mas malakas dyan. Kumbaga sa mas makapangyarihan, kundi ang Diyos na siyang gumawa ng lahat dito. Atin natunghayan ang pinagmulan, kasaysayan, kakayahan at kakaibang kapangyarihan ng agimat.
Nasa inyong kalayaan kung paano tanggapin ang kwento ng talisman. Isa lang ang mensahe na nais naming ipaabot, na walang higit pa sa anumang kapangyarihan na nagmumula sa ating Ama sa Langit. Tandaan, anumang pagkapala na nagmumula sa kalangitan, ito ay kaligayahan, kapayapaan, at higit sa lahat, buhay na walang hanggan.